natin siya at nang sa ganon, matupad ang ikalawang covenant sa atin, yung dugo ng ating Panginoong Hesus. Kasi gusto ng Diyos na tayo lahat ay maligtas at makasama niya pagdating ng panahon. Amen? Sino yung gusto rito makasama si Jesus? Yan. Amen. Sino yung gusto pumunta sa langit? Yan. Pero ang langit, walang kabuluhan niya pag wala ang Jesus. Kaya dapat ang langit, kasama natin si Jesus. Amen? Dahil siya ang langit. Kaya yun, kaya tungkulin ng mga nagmi-ministry, nataniman ng buto yung mga taong hindi pa nakakilala sa Kanya. At yung buto na yun, si Jesus. Na dapat maghari at dapat ma-realize ng tao na mahal siya nito at gusto niyang hugasan ang kanyang kasalanan upang makapiling niya pagdating ng takdang panahon. Amen? Magiging member yan, yung unbeliever na yan, magiging new believers, magiging member, ano yung pangapat? Magiging, pagkatapos, ano yun? Una, invite. Ano yung pangalawa? New believer. Pangatlo, magiging member. Okay? Dalawang uri yun. Dalawang member. Active and unactive. Kaya alam natin kung nasan tayo ron. Pangatlo, pagkatapos ng member, ano yung magiging? Worker. Workers. Yan. Yung mga workers, yan yung nagtatrabaho sa church. Yan yung mga, kaya dapat alam niya yung panuntunan ng church. Alam niya yung pagiging born again. Kaya pinapaliwalag yan. Dinidisciple yan ng mga tagapagturo. Okay? At nagiging, pagkatapos ng workers, nagiging leaders. Yeah, leaders na namamahala na siya at nangunguna na. Kasi ito yung meron lang talaga totoong ugnayan at relasyon sa Diyos. Talagang kahit anong mangyari, hindi na yung matitibag. Amen? Kaya sa mga leaders na naririto ngayon, dapat gano'n na tayo. Kaya hindi lang naman mga leaders, bawat Christian dapat meron nun. Kasi may kanya-kanya naman tayo mga tungkulin na dapat gampanin sa Diyos. Tayo isang bahagi ng katawan ng ating Panginoong Hesus. Amen? Para itong isang bahagi ng katawan na si Jesus ang ulo. Kaya nga Iglesia, ang ibig sabihin, pamumuhay ng individual na mga Kristiyanong ginawang ulo si Kristo o ng tao ginawang ulo si Kristo at tayo ang naging katawan. Amen? Kaya bawat isa sa atin dapat hindi na lang leaders, bawat Kristiyano na lang dapat siya ay PATS. Sabihin niyo, PATS. Ano yung sa Tagalog ng PATS? Ha? Mataba. PATS. Ano ba spelling ng PATS? P-A-F-A-T-S. PATS, tawa? PATS pala. Kasi P yung bigkas ko. Sorry, ako walang kamali. Sa pronunciation ko, P pala. Kaya sorry. PATS pala, PATS. Mataba. Kaya dapat mataba ang ating relasyon sa Diyos. Okay? Bilang mga leaders o bilang mga Kristiyano. Kaya sa umaga nito gusto kong mangusap sa paksa the qualities of leaders. O the qualities of Christians na lang. Huwag na leaders, Christians. Kasi mga Christians dapat mga leaders talaga yan. Amen? Kasi sila yung may kakilala sa Diyos. Sila yung kilala ang Diyos na dapat ibahagi ang Diyos. At sila dapat namuna, kaya leaders ang mga Christians. The qualities of Christians. Yan, kaya kung tayo mga may Bible, kung tayo may Biblia, makibukas tayo sa aklat ng James chapter 3 verse 1. Yan, purihin ng Panginoon. Aklat ng Santiago chapter 3 verse 1. Amen? At tayo tumayo at sabay-sabay nating basahin aklat ng Santiago chapter 3 verse 1 sa pangunguna ni Sister Mikay bago tayo manalangin. Amen. 3:1. Okay, so basahin po natin ang ating Bible. So basahin po natin sa Santiago chapter 3 verse 1. Mga kapatid, hindi dapat na maging guro ang marami sa inyo dahil alam ninyo na tayong mga nagtuturo ay hahatulan ng mas mahigit kaysa iba. Amen. Tayo manalangin. Lord, salamat po sa umagang mapagpala na binigay mo sa amin. Salamat sa isang malaking pribilehiyo, Panginoon, na marinig ang iyong salita. At dalangin namin sa iyo, Ama, na ito'y
iyong paunawa sa amin. Kaya labis kami, Panginoon, ay humihingi sa iyo ng tulong. Buksan mo po ang aming isip at puso, Panginoon. Sa umagang ito, panglubos namin maunawaan, makilala ka ng lubos sa aming buhay. Ang iyong salita ang mahayag, ang katotohanan, Panginoon, na dapat namin matutunan at magawa habang kami naghihintay sa muli mong pagbabalik. Salamat po, Panginoon, pagdabayan mo bawat isa sa amin. Ikaw ang manguna, ikaw lang ang parangalan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Diyos. Purihin ang ating Panginoong Jesus. Kaya ang sabi rito, Santiago 3:1 o James 3:1, mga kapatid, hindi dapat maging guro ang marami sa iyo. Dahil alam ninyo na tayo mga nagtuturo ang hatulan ng mas mahigpit kaysa iba. Amen? Ibig sabihin, sabi dito ni Santiago, yung iba sa inyo hindi dapat maging guro. Yung iba sa inyo hindi dapat maging Kristiyano. Amen? Kasi bilang guro o leaders na tinatawag o tagapagturo, sino ba yung dapat nagtuturo ng mga bagay patungkol sa Diyos? Hindi lang dapat mga pastor yan. Kapag nasa labas ka at walang pastor, sino ang obligadong dapat magturo ng salita ng Diyos? Yung mga Christian na tumanggap kay Jesus na kumikilala sa Kanya bilang Hari, Panginoon at Diyos. Tatawagin mo ba si pastor kapag nasa Cebu ka? Amen? At wala kang ibang kasamang Christian, ikaw lang. At gusto mong magbahagi ng salita ng Diyos, pamamasahihan mo ba si pastor na nasa Maynila? Pastor, baka pwede pumunta ka muna dito, mag-aeroplano ka na lang. Oh, big time. Amen? Kaya natural, ikaw ang magsisilbing guludo. Kaya hindi lang mga pastor, mga teacher, o pinuno sa iglesia ang kailangan marunong magturo ng salita ng Diyos. Kaya ulitin ko lang, sinasabi ng Matthew 28:19-20, 500 higit na katao ang naroon nang sabihan ni Jesus na humayo kayo at ituro o ipangaral ang mabuting balita. At bautismohan sila sa pangalan ng Ama at ang Anak at ng Espiritu Santo, turuan sa lahat ng inuutos ko. Okay? Lahat. 500 higit na katao naroon, kaya lang sa pag-aaral, nasa 130 lang yung sumunod. Kaya hindi lahat ng mga Christian o leaders ay talagang sumusunod sa kanilang mga tungkulin sa Diyos. Sa 500 higit, 120 o 130 lang kung di ako nagkakamali ang sumunod. 130 minus 520. Halimbawa na lang 520 nandoon. Minus mo 130, ilan na lang yung sumunod? Ilan na lang? 3? Ilan lang yung hindi sumunod pala? 3? 520 minus 130. 490? Tama ba? 390. Pero yung 390, mas malaki pa yung sumuway kaysa sumunod. Amen? Kaya sabi rin ni Santiago, mga kapatid, hindi dapat maging Christian ang marami sa inyo dahil alam ninyo na tayo mga nagtuturo ang hahatulan ng mas mahigpit kaysa iba. Garuin mo yun ha. Tayo palang mga nakakaalam ng salita ng Diyos o nakakakilala sa Diyos, ang mas matindi ang parusa pagdating sa impyerno pag tayo hindi naligtas. Amen? Kaya dito pa lang sinasabi na mali yung osas, yung once you are saved, you are saved. Tama po ba? Kaya yung paniniwala natin, baka may paniniwala sa atin gano'n na kapag tayo sumampalataya, ligtas na tayo talaga. At hindi na mawawala yun. Mali. Amen? Kasi sabi na ito, mga kapatid, hindi dapat maging guro na yung iba eh. Tama ba? Pastor na iba, tagapagturo na. Christian na iba. Pero sabi rito, pinapaalala kasi pag ikaw pinapahamak, hindi ka naligtas, mas mahigpit pa ang parusa sa impyerno. Amen? Kaya tandaan natin yan. Kaya tayo mga Christian, siguraduhin natin na talagang tunay ang ating pagtanggap sa Panginoon. Hindi dapat tayo nagbibiro, hindi dapat tayo nagbabaliwala, hindi dapat tayo nagpabanding-banding sa ating buhay. Kristiyano, pagiging leaders, o pagiging pastor, o pagiging teacher, o sa kabuuan pagiging Kristiyano natin. Dapat mataba ang ating pagkaunawa sa salita ng Panginoon. Mataba ang ating
pagdakila sa Diyos. Mataba ang ating pag-ibig sa Diyos. Kaya fast. Kaya sa umaga ito, bigyan lang natin ng meaning yung fast. Kasi narinig natin nakaraan si Brother Rudolph. Nilagyan niya ng pangalan, yung acronym tawag doon di ba? Yung husband. Tawa. Ito naman, fast. Yan. At dapat ang leaders, kanina umaga, pag leaders ka, ikaw ay mataba. Ang tunay mong pagkakilala sa Panginoon o ang tunay mong relasyon sa Diyos. Kaya, fast. Ang mga, pero ano muna yung qualities na tinatawag? Yung qualities, ito yung character natin. Amen? Ito yung traits natin. Okay? Ito yung totoong tayo. May nakakakita man sa hindi, sa wala, ito yung talagang tayo. Ito yung tinatawag na qualities. Character, traits, o ito yung realidad ng ating buhay. Ito yung ugali, katangian natin. Ito talaga tayo. May nakakakita man o wala, hindi natin pwedeng gayahin. Lalo ang Diyos, alam na alam kung ano tayo. Kaya dapat, yung ating buhay, paglilingkod sa Kanya, ay talagang mataba. Ngayon, bigyan natin ng Pastor, ano ba ang mga qualities ng isang fast na Kristiyano? Yan. Kaya, number 1, letter F. Sa tingin nyo, alam nyo natin. Yung F. Hindi. Alam ko ba, wala kayo brother. Kasi sikat na sikat yung salita natin. Ito yung unang dapat meron tayo sa Panginoon. Faithful. Yan. Faithful. Letter F, number 1, faithful. Tapat. Yan. Dapat. Ang leaders, kasi yung mga leaders, hindi ka magiging leaders kung wala kang pananampalataya. Kaya yung faith exempted ka dun Meron pala nun. Okay, kaya yung katangian ng isang leader o ng isang Christian dapat, tapat yan sa Diyos. Amen? Tapat yan sa Diyos. Kasama, kasi yung pag leaders ka, tinanggap mo na yung Holy Spirit Tama ba? Kaya nakalagay yan sa Galatians chapter 5, verse 22. Kung di ako nagkakamali. Sige nga, Brother Miron, Galatians 5:22. Yung pagiging tapat. Ibasahin lang natin. Galatians 5:22. Parang tagal, Brother Miron Talagang kailangan mo balikan talaga niyan. Galatia 5:22. Sige, Brother, Sister Mikay, pakibasa. Galatia 5:22. Basahin po natin sa Galatia chapter 5, verse 22. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan. Amen. Purihin ng Diyos. Nandiyan siya sa dulo ng 22. Yan. Katapatan. Okay? Kaya kasama siya sa fruit of the Spirit. Okay? Kaya yung pagiging tapat, dapat talaga isang qualities ng isang Christian o karakter yan. Kasi ito ay bunga ng banal na Espiritu. Kasama sa bunga ng banal na Espiritu, yung katapatan. Kaya ang isang paths, mataba o tunay ang relasyon sa Diyos, malalim na relasyon sa Diyos, ay meron dapat katapatan. Amen? Basahin pa natin yung Proverbs chapter 3 o Kawikaan chapter 3 verse 3 and 4. Kawikaan 3 verses 3 and 4. Basahin po natin sa Kawikaan chapter 3, verse 3 to 4. Pananalig at katapat ay huwag mong tatalikuran, ikwinta sa iyong leeg at itanim sa isipan. Sa gayon, malulugod sa iyo ang Diyos at kikilalanin ka ng mga tao. Amen. Amen. Purihin ng Diyos. Pananalig at katapat ay, sabi ron, kaya napakahalaga ng pagiging tapat. Sabi rito, kapag ikaw ay may pananalig at katapatay, huwag mong tatalikuran. Huwag mong tatalikuran yung pagtitiwala, yung relasyon mo sa Diyos, yung kaunawaan mo tungkol sa ikwintas sa iyong leeg. Ibig sabihin, isama mo na yan sa iyong buhay, sa iyong hininga, at itanim sa isipan. Buhay mo na ito, dapat kaakibat na ito ng pang-araw-araw mong buhay. Nakatatak na ito sa iyong puso sa pamamagitan ng bunga ng banal na Espiritu. Sa gayon, at pagkalagkagad yun, sabi rito, sa iyo, malulugod ang Diyos sa iyo at kikilalanin ka ng mga tao. Okay? Ayan, si Brother Rudolph, si Sister Mikay, tapat yan, si Nanay Lina, tapat yan sa Diyos. Wedding ka. Dapat walang gagana, walang sasagot. Ay, oo nga.
Nakikita sa buhay niya nga. Tama! Dapat ganun. Okay? Kaya dapat bilang leaders of Christian, tayo ay merong faithfulness. Yan, katapatan. Sa Panginoon, syempre. Okay? Punta naman tayo sa Revelation 2:10. Kasi ang bilis ng oras, 10 minutes na lang pala. Revelation 2:10. Brother Miron, Revelation 2:10, Pahayag 2:10. Basahin po natin sa Pahayag chapter 2 verse 10. Huwag kang matakot sa mga pag-uusig na malapit mo nang danasin. Makinig ka, pinibalanggo ng Diablo ang ilan sa inyo bilang pagsubok. Magtitiis kayo sa loob ng 10 araw, mananatili kang tapat hanggang kamatayan, at gagantipalaan kita ng korona ng buhay. Amen. Purihin ng Diyos. Kapag ikaw ay tapat sa Panginoon, meron kang korona ng buhay, sabi rito. Kaya napakahalaga ng isang Christian ang mga Kristiyano, mga leaders ng iglesia, mga Kristiyano sa kabuuan ay merong katapatan kasi may naghihintay na gantimpala sa ating pagtaitapat. Amen? Natandaan natin yan. Sa lahat ng pagkakataon, ano man ang nararanasan natin sa ating mga buhay, dapat ipinaninindigan natin yung pagiging Christian natin sa lahat ng pagkakataon. Tayo ay tapat. At sabi rito, pag ikaw ay tapat, sabi rito, huwag kang matakot sa mga pag-uusig na malapit mo lang danasin. Pinagpaunan na sa atin na pagkatahing mga kumikilala sa Diyos, meron talagang pag-uusig na daranasin natin. Kagaya niyan sa mga kabataan na torture sila minsan sa isip dahil sa kanilang pag-aaral, paglilingkod sa Panginoon, sapat, nagkakasabay. At hindi nila alam ang kanilang uunahin. Okay? Kaya nga napakahalaga naging patch yung ating relasyon sa Diyos. Kapag mataba ang ating relasyon sa Diyos, hindi issue sa iyan. Tama po ba? Kaya mong pagsamahin yan. Kaya mong bigyan ng laan ang oras mo sa paglilingkod sa Panginoon at oras mo sa pag-aaral o kahit nagtatrabaho ka na o kahit nagdinegosyo ka pa. Amen? Maliban na lang kung wala ka talagang tiwala sa Panginoon. Tama mo ba? Tandaan mo, ang Panginoon natin ay si Yahweh. Siya ay makapangyarihang Diyos. Sabi ng Genesis nung panahon ni Moses kung paano niya hinati yung dagat. At sa isang salita, ginawa niya ang daigdig sa Genesis. Tama po ba? Tapos sa simpleng oras at panahon, magugulmihanan tayo sa ating mga buhay. Kaya lumapit tayo palagi sa Diyos at hingiin yung karunungan na dapat niyang ibigay sa atin bilang kanyang anak. Amen? Para nang sa ganun, magawa natin i-manage yung ating oras at panahon sa paglilingkod sa Kanya. Amen? Ang Diyos natin, ang napakatalinong Diyos sa lahat ng bagay. Okay? Kaya kayang-kaya niya yung gawa ng paraan. Amen? Kaya nga sabi ng Matthew 6:33, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Naalala ko yung prayer natin kay JP nung bago siya mag-enroll. Ano yung prayer request ni JP? Nung una? Yung prayer request mo nung una, yung sa UCC? Makapasa siya sa entrance exam. Dahil entrance, ano pa? Isa interview. Dahil may interview. Kaya pinag-pray namin at nagtiwala siya sa Diyos. Ano po nangyari? Gumawa ang Diyos ng mga maliwagang bagay. Ano ginawa ng Diyos? Pinatigil niya yung entrance exam. Pinatigil niya yung interview. Hindi niya na kailangan maghirap pa. Mag-enroll ka na, JB. Tanggap ka na. Amen? Palamahan natin ang Panginoon. Kaya kung tayo magtitiwala sa Diyos. Kaya nga sabi ni Jesus sa mga tao nung ang liit ng inyong pananampalataya. Di ba yung bumabagyo sa bangka? Panginoon, hayaan niyo ba kaming mamatay? Damo si Jesus, tutulong si Jesus, ginambala nila sa may likod ng bangka bumabagyo, lakas ng alon, hangin. Panginoon, mamamatay na kami, hayaan niyo ba kaming mamatay? Ang liit ng inyong pananampalataya, alon, tumigil ka, pumupa ka, hangin. Amen? Sa isang iglap lang, biglang gulat sila na wala yung alon, wala yung hangin. Totoo nga, na Diyos. Doon sila naniwala kay Jesus na talagang kaya niyang utusan ang bagyo. Pero yun, even si Peter. Pero yun, Peter, nakita ni Peter si Jesus. Multo! Hindi ako multo, ako ito. Ako lang ito. Di wow, Peter. Panginoon, kung ikaw hayaan mo akong makalapit sa'yo. Pumunta ka rito, nakalakad si Peter. Sa dagat, biruin mo yun. Kaya lang yung tumingin siya nalupog siya kasi bumalik siya Natakot siya. Kaya kung tayo hindi matatakot,
Makakalakad din tayo kagaya ni Peter, may experience din natin. Amen? Kung tayo magtitiwala sa Diyos. At lalo sa mga kabataan ngayon, ito simpleng oras at panahon. Pinoproblema natin. Amen? Kung si Peter nakalakad sa dagat, try nyo kaya dyan sa creek lakad ka. Hulog ka ng malamang, ano? Ang bango mo na pag-aabot mo. Kaya huwag niyo subukan yun, okay? Pero yung pananampalataya, yung prayer natin, tutugunin niya ng Diyos. Amen? Kaya manatili tayong tapat sa Kanya, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. And all these things shall be added unto us. Unto you. Amen? Sa ating lahat. Na mga Christians, na mga leaders, na mga pastor, lahat ng mga kumikilala kay Jesus. Amen? Palakpakan natin yung Panginoon. Kaya tandaan natin, kailangan natin maging facts. Letter F, faithful, tapat, okay? Sa ating paglilingkod sa Kanya. Pangalawa, letter A, what is A? In alphabet. Pastor, letter A is first in alphabet. Letter A, ano yung A? Isip-isip. Baka mabibigyan ko 200. Sa Pasko na. Huwag muna kayo, wala akong pera ngayon. Sa Pasko. Okay. Ano action? Mali. Available. Ay, yung mga leaders, yung mga Christian, dapat available yan yung oras niya sa gawain ng Panginoon. Amen? Sino rito yung minsan available, minsan hindi? Yung mga malalayo, okay. Pero yung isang makbang, dalawang akbang lang siya, medyo may question yun. Amen? Yung mga may trabaho, hindi kasi pinagbabawalan ng Diyos yan. Ganito lang yan. Kapag sa oras ng gawain may trabaho ka, may purpose ang Diyos doon. At dapat alam mo yun. Amen? Kasi lahat ng bagay may dahilan. Amen? Pero yung hindi ka nakapunta ng church, wala ka naman ibang ginagawa, ayaw mo lang talaga yun. Hindi mo sinisik yung paghahari ng Diyos, yung hindi mo pinipers, yung pagiging Panginoon ng Panginoon. At alam din ng Diyos yun, hindi natin kayang dayain ng Diyos. Yung nag-aaral, alam din ng Diyos yan, hindi gusto ng Diyos na hindi tayo makapagtapos ng pag-aaral. Pero tandaan natin, ang Diyos ay all-knowing. Tandaan natin yan, all-knowing ang Diyos. Hindi natin pwedeng pasinungalingan yung ating mga bagay na meron tayo. Alam niya yung oras na ginagawa mo ngayon, alam niya yung mangyayari sa iyo mamaya, alam niya yung bukas mo. Naka-schedule yan. Kaya lang ikaw, kung hindi mo susundan yung oras ng Panginoon na yun, at magsasarili ka ng oras o landas na yung tatahakin, may consequences yun. Kaya yun kung bakit tayo minsan nagkakaroon ng hindi magandang pangyayari sa ating buhay. Minsan nabibigo tayo, yan. Minsan sumasablay tayo sa ating mga... Kasi hindi natin tinahak yung oras ng Diyos. Amen po ba? Kasi ang oras ng Diyos nakatakda yan na tayo dapat lalakad sa daan, papunta sa langit, sa katotohanan. Kaya nga ang Diyos nagtuturo ng landasin siya ang ilaw. Tama po ba? Kaya yung ilaw, yung sinag na yun, pagka sinusundan mo yan, makakapunta ka sa kaliwanagan talaga. Pero kapag ikaw, lumihis ka sa liwanag, saan ka na napunta? Sa kadiliman, tama, sa impyerno papunta yun, mahuhulog ka doon kasi hindi mo alam yung kung may balon pa dyan, kung meron bang tunnel dyan, madadapa ka o di kaya mahuhulog ka. Amen? At ang tawag doon, consequences. Meron tayong ilaw, ang salita ng Diyos, kung yan ay yung tatahakin, makakarating ka sa kaliwanagan. Pero kapag lumihis ka sa liwanag ng Diyos, kadiliman na yun at hindi mo na alam yung mangyayari sa iyo kasi wala kang makikita doon. Tama ba? Ganun po kasimple yun. Kaya napakahalaga na available lagi ang ating oras sa Panginoon kasi ang Diyos hindi nang kulang. Kaya may awit, kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa akin, laging laan. Sino rito yung hindi nakakain sa loob ng isang araw? Meron? Wala. Maaari tanghalian, wala kang bigas. Pero pagdating mamaya, may merienda dyan. Tama? O kaya umaga, nakapag-almusal ka, gabi, wala kasi una binusog ka ng Diyos para maging ready ka. Kaya pansinin mo, may dumarating sa'yo, may dalang hamburger, dumaan si Cesar, may dalang manok, tapos sa gabi, wala nang bigas ha. Na-stress ka lang. Kaya nga pinusog ng Panginoon para mo magtandaan yung mamaya eh. Kasi alam ng Diyos yun eh, para i-train ka.
Kaya lang ikaw, nag-hysterical ka, ano bang buhay ito? Samantalang kanina, kumain ka nga ng andoks. Tama? Kumain ka ng hamburger, hindi ka nagpasalamat sa Diyos. Amen? Nung hindi ka nakakain ng kanin, kaunti lang, naubusan ka ng kapatid mo, nag-stress ka na agad. Amen? Kaya ka binusugi para mapaghandaan yung susunod na oras. Kaya maging malawak yung ating kaunawaan at ang lahat ng bagay ipagpasalamat natin sa Diyos. Amen? Kaya ganun. Kaya tandaan natin, kapag available ang oras natin sa Diyos, yung kaliwanagan ay papasa atin. Kasi present tayo palagi sa mga pagtitipon, sa mga gawain, lumalakas yung ating spiritual. Amen? Kapag hindi ka available, yun lang ang problema doon. Yung mga bagay na dapat mong matutunan sa araw na ito, nami-miss mo. Tama ba? Kasi naka-schedule yan eh. Ganitong araw, ikaw na Melina, may ituturo ako sa iyo, kaya lang, may nag-aya sa iyo kapitbahay. Tama ba? Halimbawa na, hindi ko sinabi ito, ay daw may namimigay ng bigas sa mga LHA. Dapat pupunta ako ng church hindi, inulak ko yun. Meron kasalang dapat na mahalagang bagay na matutunan at dahil doon, pagpapalain ka lang higit ng Panginoon. Kaya lang, may bumulong sa iyo at sarili mong landas ang tinahak mo. May pagpapala ka, kaunti. Yung masaganang biyaya na sana makukuha mo, naudlo ng dahil doon. Amen? At pagkatapos pala ng kaunting biyaya na nung kapahama ka nga yung kasunod, yun yung problema. Ay, may nakita nga ako sa FB Reels, bang ulit niya, oo siya, nasa desierto siya. Nakakita siya ng gripo. Amen? Pilit siyang pupunta doon, nandun yung tamang daanan, this way. May nakalagay this way sa Batis. Uhaw na siya. Kita, gripo, na. Gusto niya lang puntahan agad, nakikita na ng mata niya, uhaw na siya. Hindi nga, this way. Kaya papunta sa gripo, nadadapa siya kasi hinahadlangan siya ng Diyos eh. Nadadapa siya, hindi siya makaabot, pilit siyang binabalik dun sa tamang daan. Talagang matigas ang ulo niya, talagang ginapang niya hanggang sa makarating siya sa gripo, hanggang sa makainom siya. Pagpilit niya, patak lang. Dulo nun, wala nang hangganan, puro disyerto na. Sa this way na pinapapunta siya ng Diyos, medyo malayo, konting tiis lang, pero pagdating pala sa dulo, ay talagang batis, na talagang malamig ang tubig, sa gitna ng disyerto. Amen? Hindi niya sinunod, napahamak siya. Amen? Kaya gano'n ang gusto ng Panginoon na malaman natin. Kaya tiisin natin, sabi ng Bible, tiisin natin yung mga hirap na ating dinadanas dahil hindi lang tayo nakakaranas. Lahat ng mga anak ng Diyos ay dumadaan sa kahirapan. At tandaan lang natin, hindi tayo pababayaan ng Diyos at pagkatapos ng kahirap, may gantimpala na naghihintay sa atin, sa ating pagtitiis. Amen? At magiging susi yan yung availability natin sa lahat ng pagkakataon sa pagtuturo ng Diyos. Amen? Kaya, sige, buksan natin yung Isaiah 6:8. Isaiah chapter 6, verse 8. O, sino na una nakakita? Isaiah 6:8. Yan. Basahin po natin sa Isaiah chapter 6, verse 8. At narinig ko ang tinig ni Yahweh na nagsasabi, sino ang aking ipapadala? Sino ang maghayag para sa atin? Sumagot ako, narito po ako ang inyong isugod. Amen. Kaya yun, wala na maglilingkod sa Diyos, kapag na lahat. Pero sabi ni Isaiah, ako na lang ang iyong ipadala. Dapat available tayo. Dapat tayo mismo ang gusto pumunta sa kaluwalhatian ng Panginoon. Dapat tayo mismo ang gustong makaalam ng liwanag ng Diyos. Amen? Dapat tayo mga Kristiyano, tayo mga believers, tayo mga leaders, ang dapat nagsusumiksik na dapat laging nasa trono ng Diyos, laging nasa presensya ng Diyos, laging nasa salita ng Diyos. Kaya dapat leaders nauna sa church. Amen? Nauna palagi. Kasi tayo ang susundan. O tayong mga Christians, dapat lagi tayo na sa church. Maaga pa lang, kung ano yung oras ng gawain, nandito na tayo. Okay? 1 Peter 4:10. Dagdagan pa natin. 1 Peter chapter 4, verse 10. Chapter 4, verse 10. Basahin po natin sa unang Pedro chapter 4, verse 10. Bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin ninyo ang kakayahang tinanggap nyo sa ikakapakinabang ng lahat. Amen. Amen. Paano natin malalaman yung ating mga tungkulin sa Diyos kung hindi tayo available makinig ng kanyang mga salita? Amen?
Tama po ba? Kasi bilang Christian, may tungkulin ka, dapat alam mo yon. Hindi pwede, ako Christian po ako, pero hindi mo alam kung ano yung dapat mong gawin. Tama? Dapat, bilang Christian, ikaw, yung mga bagay na dapat mong gawin, ikaw lang mismo ang gumagawa. Hindi na nga dapat ituro yan eh. Kasi Christian ka na eh. I mean, dapat ikaw lang mismo, hindi ka na kailangang utusan pa. Okay? Matthew 9:37-38. Sobrang na tayo sa oras. Matthew 9, pero kailangan natin tapusin. Sige, tapusin lang natin ng mabilis. Matthew 9:37-38. Basahin po natin sa Mateo chapter 9 verse 37-38. Kaya't sinabi niya sa kanyang mga alagad, napakarami ng aanihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng aanihin na magpadala ng mga mag-aani. Amen. Amen. Dapat tayo mga leaders talaga ang dapat nagkakalam ng mabuting balita. Dapat tayo yung nagtatanim at kinalaunan ang Diyos, ang aani ng mga ating itinanim. Amen? Mga kaluluwa. Kaya dapat available tayo na magpahayag palagi ng kanyang salita. Okay, dagdagan pa natin last 2 Corinthians 1:20. Chapter 1 verse 20. Basahin po natin sa mga taga-Korinto, chapter 1, verse 20. Sapagkat kay Kristo ang lahat ng pangako ng Diyos ay palaging oo. Dahil sa Kanya, nakakasagot tayo ng Amen para sa ikakalwalhati ng Diyos. Amen. Amen. Kapag tayo nalalaki sa Diyos, di ba tinutugon tayo ng Diyos? Anytime, anywhere, kahit anong kalagayan natin, oo siya palagi, hindi tayo pwedeng hindian. Lalo na't anak niya tayo, hindi tayo iiwan, ipababayaan, at lagi tayong tutugunin ng Diyos, ililigtas. Kung gano'n siya sa atin, dapat tayo rin. Amen? Available sa lahat ng pagkakataon, hindi yung pag gusto lang natin, hindi yung pagkakailangan lang. Amen? Ay, kasi anniversary, kailangan nandun ako. Hindi. Sa lahat ng pagkakataon, dapat naroon tayo, lalo na pag tayo Christians o leaders ng iglesyang ito o ng ibang mga gawain ng Panginoon. Amen? Kasi ang Diyos hindi nagkulang. Tama? Lagi siyang oo. Pinagaling ka sa sakit at karamdaman sa oras na hiniling mo sa Kanya. Instant, minsan gradual, minsan instant. Kaya tayo dapat ganun din sa gawain ng Panginoon sa harapan ng Diyos. Amen? Kaya number 2, available, napakahalaga niyan. Ang leaders, ang mga Christian dapat available ang oras at panahon sa Diyos. At kung may bagay tayo hindi naunawaan, sabi ng Santiago doon, idulog mo sa Diyos. At ang Diyos may bibigay ng karunungan na dapat mong kailangan. Okay? Kaya sa mga kabataan, nag-aaral, medyo busy kasi school ngayon, magtiwala kayo sa Diyos. At siyempre, maging tapat kayo sa Diyos, okay? Maging faithful kayo sa Diyos. At dapat available kayo sa Panginoon. Amen? Kaya mo gumawa ng Diyos na mahiwagang bagay na hindi mo inaasahan. Amen? Ako, patotoo ko talaga, hindi ko talaga akalain makakapasa si Aaron sa sa entrance exam niya. Kasi hindi nagre-review, lagi puyat. Lagi siyang puyat. Hindi siya nagre-review. Tapos, bukod pala sa entrance exam, mayroon pa palang interview na mahalaga sa PNU. Yung isa niyang kaklase, yung pinakamatalino sa yung first honor nila. Pumasa sa entrance, bagsak sa interview. Medyo, yung nalaman ko, medyo nag-isip ako, kaya mo yan, papasa ka dyan. Bago ginagano ko siya, umiral sa akin pagiging negative din, nagkasala ko sa Panginoon. Kasi yung matalino namin, hindi ko nakita yung pangalan na pumasa sa interview eh. Nauna sa kanya yun. Siya pumasa sa entrance, interview, hinihintay niya na lang. Ako, nag-iisip din ako, yung matalino nila, hindi na ako pa sa interview. Matalino yun eh. First honor nila eh. Di ba kung first honor, maaring siya second honor lang. Siya second honor lang, yung first honor hindi pumasa eh. Baka, pero hindi. Dinulog namin sa Panginoon ang aking asawa. At maging sila rin. Kaming apat, lagi kaming gabi-gabi, araw-araw, dito kami sa church, pinapanalangin yun para magkaroon siya ng school na papasukan na libre. Okay? At tinulog naman ng Diyos. Kasi dinulog namin sa Diyos. Walang imposible sa Diyos eh. Okay? Kagaya ni JB, yung nangyari sa kanya. Kaya bang gawin ng tao yun? Na ipuspon yun?
yung i-cancel na lang yung interview, i-cancel na lang yung entrance exam. May school bang gano'n? Wala, di ba? Pero bakit nangyari kasi nagtiwala siya sa Diyos, natutulungan siya. At buong puso niyang hiniling yun. Kasi nung time na yun, prayer request ko po, Pas, kasi kinakabahan talaga ako eh. Kaya sabi siya, magtiwala ka sa Diyos, magpe-pray tayo ngayon. Magtiwala ka. Kaya binigay ng Diyos sa kanya para kunin din yung tiwala niya. Amen? Kaya huwag mong sayangin yung tiwala ng Diyos na binigay niya sa'yo. At yung pagtitiwala mo na nakamtan sa Diyos, huwag mo rin sayangin kasi kaya niya pang gawin higit pa mahiwaga doon. Amen? Kaya ikaw sa buhay mo, kung may kahilingan bang tinugon ng Diyos, huwag ka mag-alala, higit pa dyan. Gusto bang iparanas sa iyo ng Diyos kung meron ka pang higit pa na kahilingan sa Kanya. Amen? Ang Diyos ay Diyos, makapangyarihang Diyos, tandaan natin yan. Hindi tayo pababaya kasi anak niya tayo. Namatay nga siya sa krus para sa atin. Tama ba? Yung simpleng bagay lang, hindi niya kayang bigay sa atin. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Kaya tandaan natin ang pangako ng Diyos. Kaya maging available ang ating oras sa Kanya. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Huwag lang tayo maiinip. May tatlong oras para sa atin. Nakaset na yan, na kayang ibigay ng Diyos sa ating mga biyaya. Amen? Kaya dapat tayo sa number 3. Letter T. Ano yung T? Trust? Hindi. Kapag Christian ka, dapat may trust ka na sa Diyos. Amen? Pero napakalaga yung trust. Good. Amen. Pray ng Diyos. Letter T. Ano ba? Teachable heart. Yan. Dapat marunong tayong maturuan. Mapagkumbabang puso. Tama ba? May humility, may pag teachable ka kasi full of humility, humbleness. Kasi hindi ka magpapaturo kung mataas ang pride mo, ano ka? Mas matalino kaya ako sa'yo. Oh? Third honor ka lang. Second honor ako. Amen? Grade 3 ka lang. Grade 4 ako. Tama ba? Hindi ka lang mag-aral, grade 1 ako. Amen? Mga gano'n, may gano'n yung Pilipino, mataasan ng urine eh. Pag ito, bakit pakinggan eh? Urine. Yan. Kailangan ako yung bida. Amen. Pero dapat teachable tayo. Kahit tayo matanda na, o mas sa tingin natin, mas may pinag-aralan tayo sa iba, dapat teachable tayo. Amen? Kasi si Jesus, Diyos eh. Naging alipin, maruin yung pinakamababang uri ng tao. Yung alipin ng panahon, walang ibang gagawin kundi sumunod. Kaya nga siya, hinugasan niya pa yung paa ng mga disipulo eh. Amen? Hinugasan niya yung paa. At Panginoon, pagalingin mo ako. Inuutusan niya, ikaw kaya mo utusan yung Diyos. Diyos, pagalingin mo ako. Amen? Talagang pagagalingin ka niya. Kasi, full of humbleness, humility si Jesus. At yun yung tungkulin niya maglingkod. Hindi siya ang paglilingkuran. Kaya tayo dapat ganon. Teachable. Nakikinig tayo sa tinuturo ng Diyos at sinusunod natin yung turo niya na yun. Faith without action is dead kasi. Amen? Kaya basahin natin yung Proverbs 9:8-10. Kawikaan, chapter 9. Konti na lang, kung matatapos na tayo, mga kapatid, konting-konti na lang. Kawikaan, chapter 9, 8 and 10. 8 to 10. Basahin po natin sa mga Kawikaan, chapter 9, verse 8 to 10. Punahin mo ang mga mapanguntya at magagalit mo sa iyo. Ngunit payuhan mo ang matatalino at ibigin ka nito. Matalino'y turuan mo at lalo siyang tatalino. Ang matuwid ay aralan, lalago ang dulong nito. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ang pagkilala sa banal na Diyos ay may dulot na kaalaman. Amen. Amen. Pag teachable ka, teachable heart ka, makikinig ka sa Diyos. Amen. At ang sabi rito, pag pinuna mo, matalino'y turuan mo, lalo siyang tatalino. Kapag tayo nakakilala na sa Diyos, at marunong pa tayong makinig sa Diyos, lalong lalalim yung relasyon mo at kaunawaan mo tungkol sa Diyos. Ang matuwid ay aralan, lalago ang dulong ito. At yung mga mabubuti, kapag tinuro mo pa ng higit, lalo pa siyang bubuti. Dapat ganun tayo bilang Christian. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh, ang susi, dapat iginagalang at sinusunod mo si Yahweh. At dahil doon, nagsisimulang magkaroon ka ng karunungan sa iyong kaisipan, sa iyong buhay, at pagkakilala sa Diyos ay higit na lalalim. Sa banal na Diyos ay may dulot ng kaalaman. Kaya lagi mo hinahanap ang Diyos.
lagi mong gustong marinig yung kanyang pagtuturo, at ikaw naman, willing-willing kang sundin yan. Kaya napakahalaga na mataba ang ating relasyon sa Diyos. Letter T, marunong tayong turuan. Nakikinig tayo sa payo, nakikinig tayo sa turo. May nakita ko sa Reels, ang isang bagay na dapat iniiwasan sa church, ito yung mga taong hindi marunong magpaturo. Sabi ng Reels, nakita ko doon sa pag-aaral doon. Isa sa mga katangian ng mga taong hindi dapat tularan sa church, yung kapag wala siyang nagagawang pagtuturo. Ibig sabihin, yung mga tinuturo sa kanya, hindi niya ginagawa. Yun dapat iwasan, sabi, kasi nakakahawa, sabi doon. Pero salamat sa Panginoon, wala naman siguro dito noon. Tama? Kaya dapat ng ating naririnig, dapat naiisang buhay natin. Marunong tayong magpaturo. At dapat yung turo na yun ay ginagawa natin sa ating mga buhay. Proverbs 12:1. Basahin natin Kawikaan 12:1. Ang taong may unawa ay tumatanggap ng payo. Kaya kapag ikaw may pangunawa ka, tumatanggap ka ng pagtuturo sa iyo. Ngunit ayaw mapalalahanan ang matigas ang ulo. Amen? Kaya magkaroon tayo ng teachable heart. Lagi tayong nakikinig, lalo sa salita ng Diyos na nagpapayo sa atin, upang higit na lumawak ang ating kaunawaan sa ating buhay sa paglilingkod sa Kanya. Lucas 8:15. Sige, Lucas 8:15. Basahin po natin sa Lucas chapter 8 verse 15. Ang mga nakasik naman sa matabang lupa ay ang mga nakikinig ng salita ng Diyos at nag-iingat nito sa kanilang pusong tapat at malinis, at sila'y namumunga dahil sa pagtsatsaga. Amen. Amen. Ang mga nag-aasik naman sa matabang lupa, ayan yung mga puso natin na dapat maging mataba o nakikinig sa salita ng Diyos, at nag-iingat nito sa kaniyang puso, tapat at malinis, at sila ay namumunga dahil sa pagtsatsaga. Ibig sabihin, mas lalong lumalalim ang relasyon natin sa Diyos pag marunong tayo makinig at magpaturo sa lahat ng sinasabi at itinuturo ng Diyos sa atin. Amen? At tandaan natin, magkaroon tayo ng teachable heart. Okay? Sa ating buhay. Bilang isang Kristiyanong totoo na tumanggap sa ating Diyos. Kaya tayo mga leaders ng iglesia, lalo sa mga leaders ng church na ito, dapat mataba tayo. Ibig sabihin, meron tayong pusong natuturuan. Okay? Hindi tayo ma-pride. Okay? Dapat marunong tayong sumunod. Pang-apat, sabi rito, letter S, submissive heart. Amen? Submissive. Ano yung submissive heart? Mapagpasakop na puso. Masunuring puso. Dapat marunong tayong sumunod sa ating buhay kung tayo ay Christian. Amen? Sinurin din masunurin. Isang chat lang ni Pastor nandiyan na. Meron tayong gano'n, no? Dahil wala tayong dahilan. Ay, ano po ganito Iwasan natin magsalita ng negatibo sa Diyos. Tandaan natin yan. Kapag may pinagawa sa atin ng Diyos, gawin natin yun. Ay, hindi po huwag natin pangunahan ng Diyos. Hindi katuturuan o utusan ng Diyos kung hindi mangyayari. Amen? Kaya huwag tayong hinawa sa ating mga mahal sa buhay na unbeliever pa. Kapag kami nagsabi sa iyo, sharean mo siya ng salita, sharean mo siya. Ay, Pastor, imposible. Walang imposible sa Panginoon. Amen? Kung posible sa tao, sa Diyos, wala. Hindi imposible sa Diyos. Posible sa Diyos. Amen? Pumunta ka doon. Pastor, ano kasi diba? Minsan ganun tayo Huwag tayo magsasalita ng negatibo sa Panginoon. Tandaan natin, ang Diyos hindi yan makikipag-usap sa iyo ng boses sa boses. Ikaw, Ninor, pumunta ka doon. Hindi. Gagamit yan ng tao. Gagamit yan ni brothers, ni sister. Kung minsan, unbeliever pa nga, gagamitin niya para sa atin, kagaya ni Elias, yung uwak. Ginamit ng Diyos para sa kanya. At hindi lang yung ginamit din yung kapatiran, yung babaeng balo. Tama mo ba? Kaya minsan matututo tayo sa unbeliever, sharean mo kaya ng salita ng Diyos sila. Amen? Uy, oo nga no, Christian nga pala ako, dapat nag-share ako ng salita ng Diyos. Amen? Minsan makakaling tayo ng ganon. Kaya gawin ng Diyos yun. Kaya kapag ang isang bagay sa tingin mo mabuti na pinagagawa sa iyo,
Diyos ang nag-uutos nun. At lalo na kung ito ay biblical. Simple mo lang naman malalaman ang utos ng Diyos kung totoong siya nga ang nag-uutos o hindi. Number 1, biblical yun. Pagka hindi utos ng Diyos yan, hindi yan biblical. Kaya napakalaga nagbabasa kayo ng Bible, tayo ng Bible, at nakikinig sa mensahe ng Diyos. Kasi hindi mo mabe-verify ang isang utos ng Diyos kung hindi ito, kung biblical ito o hindi. Amen? Minsan kasi pag mag-utos sa'yo, puro pagpapala, ay, oo nga, alam mo naman, oo nga, ito siguro inuutos ng Diyos kasi hindi mo alam hindi ka nagbabasa ng Bible oo nga, kahit na makapanghamak ka ng tao, gagawin mo. Tama, mali. Okay? Hindi mag-utos ng gano'n ng Diyos. Mag-utos ng Diyos, biblical, nasa Bible palagi yan. Okay? Kaya tandaan natin. Kaya tandaan natin, magkaroon tayo ng pusong marunong sumunod sa lahat ng oras. At gamitin natin yon sa ating buhay paglilingkod sa Diyos. Kailangan, sa kalaliman ng ating relasyon sa Kanya, dapat nandoon yung submissive heart natin na talagang sumusunod sa lahat ng pagkakataon. Hindi tayo nagre-reklamo. Amen? Si Isaias, saan lang papuntahin ng Diyos? Si Abraham, iniwanan niya yung yaman niya. Umalis siya sa sarili niyang lupain para sundin yung Diyos. At hindi nabigo si Abraham. Nagkaroon siya ng anak. Kahit nabaog si Sarah. Amen? Kasi nakinig siya sa Diyos. Kasi kapag ang Diyos ang nagsabi, siguradong mangyayari kahit imposible. Amen? Pero yun si Sarah matanda na. Pangalawa, yung matanda na, menopause na. Pangalawa, hindi lang basta siya menopause, baog pa siya. Imposible siya magkaanak. Pero dahil nagtiwala si Abraham at nagkaroon siya ng submissive heart, talagang tinuon ng Diyos yung sinabi niyang magkakaanak ang kanyang asawa. Amen? Hindi lang si Sarah, marami pang iba na dahil nagtiwala sila sa Diyos, inugon ang kanilang mga pangarap. Amen? Tayo ba kaya na ngayon nasa huling mga panahon na inuutusan niya, ikalat ang kanyang mabuting balita kapag humiling sa kanya, hindi niya ibibigay, ibig niya ang lahat ay maligtas at tayo yung gagamitin niya. Amen? Kaya ibig sabihin na tayo tumanggap sa Kanya ngayon, ibig sabihin may purpose ang Diyos sa atin ngayon at dakila ang purpose ngayon. Dahil nagmamadali na siya. Dahil malapit na siyang bumalik. Kaya kahit anong hiling natin sa Diyos, siguradong ibibigay niya yun kasi malapit na ang wakas ng lahat ng bagay. Amen? Kaya mas lalo tayo maging mapagtiwala sa Diyos. Kaya lahat ng bagay na nakikita natin na inuutos niya dapat sinusunod na natin ngayon. At kung tiwala tayo, lahat ng ating kahilingan ay ibibigay niya. Huwag lang tayo naiinip. Amen? Amen po ba? Kaya ano yung letter S? Dapat meron tayong submissive heart, pagpapasahog na puso. Amen? Sige, basahin natin yung James 4:7. Mag-aas daw sila talaga, bilisan na natin. James, Santiago, Basahin po 4:7. Basahin po natin sa chapter 4, verse 7. Kaya nga, pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos, labanan ninyo ang dyablo at lalayuan kayo nito. Amen. 1 Peter 5:6. Peter 5:6. Basahin po natin sa 1 Pedro chapter 5, verse 6. Pedro po. Oo, 5:6. Ayan. Kaya nga, pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos at dadakilain niya kayo pagdating ng takdang panahon. Amen. Yan. Ephesians 5:21, pasakop kayo sa isa't isa bilang tanda ng inyong paggalang kay Yahweh. Hebreo 13:17. Yan. 7. Pasakop kayo at sumunod sa mga namamahala sa inyo, sila'y may pananagutang, pangalaga sa inyo, at mananagot sila sa Diyos, ukol diyan. Kung sila'y susundin ninyo, magagalak sila sa pagtupad ng kanilang tungkulin. Kung hindi, sila'y mamimigati at hindi ito makakabuti sa inyo. Sabi ron, na kapatid, sumunod kayo sa mga namumuno sa inyo. Sa buhay natin ngayon, sino yung namumuno sa iglesia? Mga pastor. O hindi na lang ako, mga leaders. O sabihin na natin yung salita ng Diyos, sino papahayag nito? Si pastor pa rin. Amen? Hindi tuturuan ng Diyos si pastor sa ikapapahamak mo. Amen? Yun lang kasimple yun. Kaya sabi nito, pasakop kayo at sumunod sa namamahala sa inyo. Kasi pananagutan ng mga lingkod ng Diyos, yung mga miyembro. Amen? Ng mga leaders, yung mga hindi leaders.
yung mga under niya. Tama ba? Kaya lang, kapag hindi ninyo sinunod, sabi nito, pananagutan, mga laga sa inyo at mananagot sila sa Diyos. Ukol dyan. Kapag hindi pinangalagaan namin kayo, mananagot kami sa Diyos. Ngunit, kung sila ay susundin ninyo, magagalak sila sa pagtupad ng kanilang tungkulin. Kapag kayo'y sumunod, matutuwa kami. Dahil ginawa ninyo ang inyong tungkulin. Kaya lang kung hindi, mamimighati kami. At ang sabi rito, babala lang ni Santiago na sa Hebreo na maaaring si Pablo ang sumulat nito. At sabi rito, pag namaghati kami, yung mga leaders, yung mga pastor, hindi ito makakabuti sa inyo. Yun lang. Hindi ito pananakot, paalala lang ng Diyos. Kapag hindi kayo sumunod sa itinuturo ng Diyos sa pamamagitan namin mga leaders o pastor, mamimighati kami. Malulungkot kami kasi, Lord, sorry po, hindi po nasunod ang iyong kalooban. Kasi po, yung tao na inutos niyo sa akin na dapat siya po ang gagawa na inutusan ko, hindi niya po nagawa. At ang sabi rito, mamimighati sila at hindi ito nakakabuti sa inyo, sa inutusan. Sabi sa aklat ng Ezekiel, ng Diyos kay Ezekiel, Ezekiel, anak ng tao, kapag ang iyong kababayan hindi mo pinagsabihan at napahamak, pananagutan mo ang dugo niyan sa akin. Pero, kapag pinagsabihan mo yan at hindi sumunod, siya ay napahamak, hindi na ito mo pananagutan. Hindi mo na pananagutan ito. Kaya kami, turo lang kami ng turo. Kayo, para makinig sa sinasabi ng Diyos. Kapag narinig niyo yung aming pagtuturo, nasa sa inyo na yung kung susundin niyo. Kung susundin niyo yun, na ituro namin, pagpapalain kayo ng Diyos. Kung hindi niyo susundin yung tinuturo namin sa inyo na binibigay ng Diyos, hindi na namin kayo pananagutan sa Diyos. Kaya kahit anong prayer pa namin sa inyo, nonsense na yon. Talagang mangyayari yung consequences na dapat mangyari sa inyo kasi kayo ang pumili nun. Tama mo ba? Yun ang katotohanan na nais ng Diyos na sabihin sa atin. Yung mga leaders natin, yung mga pastor, walang ibang nais yan kundi mapabuti kayo. Mapabuti tayo. Nagpe-prayer araw at gabi para sa atin. Minuto pa nga, kahit siya nagtatrabaho, kahit ano ginagawa niya, ang isip niya nasa atin. Kahit inahamak pa natin sila, pinananalangin tayo nila. Sa abot ng kanilang makakasi, tungkulin nila yon. Kung hindi nila gagawin yon, mananagot sila sa Diyos. Mananagot kami sa Diyos. Pero ito'y lagi namin ginagawa, at kung kayo naman ang hindi gagawa ng part nyo, bilang Kristiyano rin, problema nyo na yun. Mamimighati ang Diyos at hindi ito nakakabuti sa inyo. Yun ang gusto sabihin ng Diyos. Amen? Kaya nawa, sa oras na ito, yung mga bagay na napakinggan natin, tumanim sa ating puso. At nawa, intindihin natin maigi kasi walang ibang nais ng Diyos kundi ang mapabuti tayo. At pagdating ng araw, makasama niya sa kanyang kaharian. Kaya nasa ating mga desisyon, yung bagay na yan. Kasi buhay ka pa eh. Tama ba? Maaaring nakikinig ka ngayon, oo ka ng oo, pero paglabas mo, hindi mo rin pala gagawin. Amen? Kaya ikaw at ang Diyos na nakakaalam yan. Ang mahalaga, Ezekiel, anak ng tao, hindi mo na pananagutan ng dugo niyan pag pinagsabihan mo yan. Kaya napakahalaga na meron kang submissive heart. Kasi ang Diyos hindi ka tuturuan ng mali. At gagamit yan ng tao at sa kabutihang palad o sa katotohanan, maaring ito yung oras na yon na nagsasabi ang Diyos para sa iyo. Dahil ayaw kanyang mapahamak. Amen? Kaya salamat sa Panginoon sa kanyang pagtuturo at kung ikaw ay makikinig, ikabubuti mo yun. Ngunit kung ikaw ay hindi makikinig, magsasakali ka na ng landas, problema mo na yun. Amen? Yes. Tandaan natin, ang mga Kristiyano, mga leaders o mga Christians, yung mga qualities niya, dapat meron faithful, tapat, available sa lahat ng oras, at teachable heart, at submissive heart. Yan. Kaya, pasahin lang natin yung 1 Peter chapter 5. Okay, yun na lang. Tapos na tayo. Wala nang oras eh. Maganda sana ito eh. Mas maliliwanagan ko sa kaya wala tayong oras. 1 Peter chapter 5 verse 1 to 10. Ako na magbabasa 1 Peter chapter 5 verses 1 to 10. Paggalang at pagiging handa, sabi nito, sa mga matatandang namumuno sa inyo, nananawagan ako bilang isa ring matandang pinuno. Ibig sabihin matandang pinuno, mga deacons, mga tagapaglingkod sa church, o tayo, na mga talagang kumilala sa Diyos. Tagal na tayo eh. Sino rito yung isang linggo pa lang na nakakilala sa Diyos? Karamihan, matagal na, taon na, years.
o kaya buwan, o tayo na yun, matatanda na tayo. Sa mga matandang namumuno, mga Christians, kasi mga Christian dapat pinuno yan. Okay, namuno. Sa inyo, nananawa, pero meron din talagang mga pinuno sa iglesia na dapat natin tandaan. At alam ko naiintindihan nyo na ito. Amen? Nananawagan ako bilang isa ring matandang pinuno ng iglesia na tulad ninyo, saksi ako sa mga paghihirap ni Kristo. At makakabahagi ako sa karangalang malapit ng ipahayag. Nakikiusap ako sa inyo, alagaan ninyo ang kawan ng Diyos. Kaya tayo dapat mag-alagaan sa isa't isa, ipinagkatiwala sa inyo, alagaan ninyo ito ng maluwag sa loob, dapat bukas sa loob. Hindi na pipilitan. Hindi dahil sa kabayaran, wala naman tayong bayad dito eh. Tama? Hindi dahil dapat doon tayo tumay, wala naman akong bayad dyan, hindi na ako magagawa sa Panginoon. Tama po ba? Hindi dapat sa pera, hindi dapat sa biyaya, kundi dahil gusto niyong makapaglingkod sa Diyos. Amen? Hindi bilang Panginoon ang inyong nasasakupan, hindi para utos ka lang ng utos, boss ang dating mo, hindi ganoon. Okay, ituring mo siyang kapatid, kamag-anak. Dito sa iglesia dapat ganun tayo. Hindi bilang Panginoon ang inyong nasasakupan, kundi maging halimbawa nila kayo. Kasi si Kristo dapat ang nakikita nila sa atin, kaya dapat may humility, humbleness, tayo yung nagiging modelo, lalo tayo mga leaders, tayo mga Christian. Amen? Mag-announce ka ang ating Sunday, ay ganito dapat. No? Hindi tayo nagiging leaders. Dapat tayo na mauuna. Amen. Ako, naiiya ako kapag may mas malayo sa akin, mas maaga pa eh. Naiiya ako ng ganun eh. Kaya, dapat nga dito na ako natutulog eh, para walang mauna sa akin eh. Kung pwede lang eh. Amen? Dapat ganun talaga. Kapag Sabado, dapat nandito na ako. Sa church, gabi pa lang, nagpe-pray na. Okay, sa bagay, kami naman ng pamilya ko gabi, pag umuwi, magpe-pray. Kung wala ako, ibibiling kayo sa anak ko, asawa ko, bago kayo umalis, pag-pray nyo. Laying hands nyo yung offering box, laying hands nyo yung upuan, yung ating laptop, hindi kasi natin nilalaying hands yung laptop eh. Hindi rin nilalaying hands mo ba yan o ginagamit mo sa mga games, kaya siguro nasira eh. Amen? Laying hands mo, pag-gamit mo na sa Panginoon, hindi ka magagamit sa walang kwentang bagay. Amen? Sa pangalan ni Jesus, baka palitan ng mga magagandang klase yan, no? Ng mga litubo. Mayroon ba tatak na litubo? Linobo, mga gano'n, Lenovo, Acer, mga gano'n. Amen? Kaya siguro, hindi mo palitan, hindi mo nilalaying hands eh. Tama? Ilaying hands mo yung pinto. Sa pangalan ni Jesus, idinideklara ko magkakaroon kami ng mga miyembrong teacher, manager ng Jollibee, o manager muna ng sari-sari store. Amen? O muna tayo magandang malaki. Amen? Manager ng, binigyan na ni Brother Daniel. Yeah, ganyan. Manager. Tama? O, ako, manager din ako. Pinigod ako eh. Tama? O, bigyan tayo ng mga ganon, ng nurse. O, veterinaryo na muna. Tsaka na tayo mga tao. Tama? Yung malapit lang muna rito. Okay? Bigyan tayo ng mga flight attendant, yan, ha? Ng mga magagandang doktor, ng mga trabaho na yan, na kapag nag-mission tayo. Tama? Lord, kailangan namin yung doktor kasi para yung mga may sakit, hindi lang basta sa spiritual kami manggamot, sa physical din. Amen? Dapat ganun tayo mag-pray sa pangalan ni Jesus, dinideklara ko. Nanawa, wasakin mo ang espiritu ng karamutan, ng kakunatan. Bakit na Lord, parang ako yata yung pinagkatamaan mo ah. Tama? Hindi kayo, wala rito yun. Wasakin natin yung teritoryo ng kaaway. Amen? Yung mga spiritual sa himpapawid. Yun yung kalaban natin, hindi mga tao. Amen? Kaya tandaan natin yan, meron tayong kapangyarihan na yun. Hindi tayo bilang Panginoon ang iyong sasakupan, kundi maging halimbawa nila kayo. Kaya dapat yung ating pananampalataya, pinapakita natin na talagang matibay talaga sa Panginoon. Bakit? At pagparito ng pinunong pastol ay tatanggap kayo ng maluwalhating korona na di kukupas kailanman. At kayo namang mga kabataan, hello? Amen? At kayo namang mga kabataan, hindi dyan ba? Wala na eh. Because Peter, Brother Nero, 5-5. At kayo namang mga kabataan, pasakop kayo sa mga pinuno ng iglesia. Amen? Magpakumbaba kayong lahat sapagkat nasusulat, sinasaway ng Diyos ang mapagmataas, ngunit kinalugul-luguran niya ang mga mababang kalooban. Amen? Imagine niyo si David, kung paano niya sinunod si King Saul. Amen? Hindi niya siniraan si King Saul. Tama ba? Pwede niya naman patayin, hindi niya ginawa. Bakit? Alam niya kasi na itinalaga ng Diyos yung para sa kanya. Ang pananaw ng David ganito,
Walang pwedeng gumalaw dyan dahil yan ay pinadala ng Diyos para sa atin. Amen? At ang Diyos lang ang pwedeng gumalaw dyan. Kung may pagkukulang siya, ang Diyos ang bahala sa kanya. At nangyari nga, pinatay din naman si Saul ng Diyos eh. Tama, nagpakamatay si Saul eh, nabigo siya eh, umalis yung Holy Spirit sa kanya eh. At hindi niya makayanan yung pride niya. Ayaw niya na may papatay sa kanya, kaya pinatay niya na lang yung kanyang sarili, pero yun. Diyos ang gumawa nun. Dahil nagkamali si Saul. Pero si David, dahil ibinalang niya yung lingkod ng Diyos, kahit na masama yung lingkod ng Diyos, dinakila siya. At tinagaroon ko nga siyang puso. Ang tao sa likod ng puso ng Diyos. Pero mo yun, ibig sabihin pinakamamahal ng Diyos. Kumbaga, si John D. Beloved, sobrang lakas ng tiwala niya. Sa sulat niya, ako, ang lubos na pinakamamahal ng Diyos. Pero hindi nga siya binanggit ng Diyos eh. Pero si David binanggit. Amen? Pero dapat tayo maging kagaya ni John D. Beloved. Na ang isipan natin ay talagang tayo ang pinakamamahal ng Diyos. Ganun dapat tayo. May pananampalataya. Amen? Gayahan natin si John D. Beloved na kahit hindi tayo si David, dapat ang pananaw natin, ako ang lubos na minamahal ng Diyos. Nang sa galon, marunong makakasunod tayo sa pamantayan ng Diyos. Amen? Kaya tandaan natin, mga kabataan, hindi lang sa kabataan, sa lahat. Amen? Tularan natin si David. Sinasawa ng Diyos ang mapagmataas, ngunit pinaluluguran niya ang may mababang kalooban. Kaya nga, pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos at dadakilain niya kayo pagdating ng takdang panahon. Ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay sapagkat siya ay nagmamalasakit sa inyo. Maging handa kayo at magbantay ang dyablo. Ang kaaway ninyo ay parang layong maatungal at aaligid-ligid na naghahanap ng masisila. Tandaan niyo yan ha. Yung demonyo, nag-aanyo rin niya ng espiritu ng kaliwanagan. Kaya ang akala natin minsan, may mga taong nagmamalasakit sa atin na hindi na sumasampalataya sa Diyos, nakikinig pa tayo sa kanila, hindi natin alam sa susunod na panahon, mabibigo na pala tayo sa ating pananampalataya. Nalalayo na pala tayo. Amen? Imbis na sundin natin yung mga leaders ng iglesyang pinadala sa ng Diyos, nakikinig ka na sa mga tao na sumalungat sa leaders na ibinigay ng Diyos o sa mga salita ng Diyos na itinuturo sa iyo. At kinalaunan, akala mo okay ka pa ngayon, kaya nga sabi ng Bible, mag-ingat ka. Baka akala mo ikaw ay nakatayo, bagsak ka na pala. At hindi ka na pala makaka-recover sa pananampalataya mo. Ayun yung nakakalungkot na bagay. Kaya huwag tayo malaki sa Diyos, magpakumbaba, makinig sa mga taong ibinibigay ng Diyos sa atin kasi tiyak ang kaligtasan ay pinapangako ng Diyos at tiyak ang mga salita ng Diyos na ibinibigay niya sa bawat lingkod niya na ginagamit niya. Amen? Ang puhunan lang natin dyan, magtiwala at sumampalataya sa Diyos na lumalang sa atin. Amen? Huwag kayong matatakot sa Kanya at magpakatatag kayo sa inyong pananampalataya sa Diyos. Tulad ng alam ninyo, hindi lang kayo ang nagtitiis ng ganitong kahirapan, kundi pati ang mga kapatid sa buong daigdig. Pagkatapos ninyong magtiis sa loob ng maikling panahon, ang Diyos na siyang pinaggagalingan ng lahat ng pagpapala ang siyang magbibigay sa inyo ng kaganapan, katatagan at lakas ng loob at isang pundasyon na di matitinag, siya tumawag sa inyo upang makibahagi kayo sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian kasama ni Kristo. Amen? At tandaan natin, ang ating buhay sa Diyos. Tayo mga leaders o tayo mga Kristiyano na dapat mataba ang puso o ang relasyon natin sa Diyos. Kaya tandaan natin yung salitang PATS. Ano uli yun? Letter F? Faithful. A? Available. Teachable heart at submissive heart. Palakpakan natin ng Panginoon. Sa kanyang lahat ng parangal at pagbuhay. Amen. Wala. Sumobra tayo. Pasensya na. Tayo mag-pray. Lord, salamat po sa iyong salita. Pinupuri ka namin sa iyong mensahe, Panginoon. Nawa, ito ay aming magawa sa aming buhay bilang kami leaders, pastor, guro, Panginoon, o Christian, Panginoon, na tumanggap sa iyo bilang hari at Panginoon ang aming buhay. Nawa, Panginoon, manatili ka sa aming puso at kami, Panginoon, matutong sumunod, makinig sa iyo, Panginoon, maging tapat kami sa iyo, Panginoon, at maging available ang aming oras sa iyo sa lahat ng pagkakataon upang higit namin ikaw na magpaglingkuran. Salamat po, patubayan mo kami, pagpalain kami sa susunod ng mga oras, lalo na Panginoon sa aming paglilingkod na ginagampalan sa iyo. Purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Palakpakan natin ng Diyos. Yun. Nakira tayong oras. Sana po meeting mamaya, kaya lang wala na eh. Siguro sa ano na lang, GC. At siguro yung mga gusto magpaiwan, mag-usap-usap lang, hindi pa uuwi. Pero yung mga uwi-uwi na,
Kasi wala na talaga tayong oras. Pwede na po kayo umuwi mamaya. At ayun, paalala ko lang, sa linggo na yung ating anniversary. Okay, yung mga song leader, pag-usapan natin mamaya, maiwan kayo, pag-usapan natin yung awitin natin, kung ano yung gagawin natin. Ang wala yata sa program, opening prayer, no? Wala ata doon. I-post ba sa GC? Parang wala yung opening prayer, pero... Parang wala. Wala pa ba nag-post ni Nor? Hindi mo pinost? Hindi pa. Pinapopost ko na eh. Sige. Pinost na, oh. Parang kulang, naalala ko. Pero madali naman na yun. Amen? 2:00 ang ating anniversary. Kasi yung iba may mga, wala tayong oras eh. Pwede na umuwi. 2:00 yung anniversary na. Nawa, makahanap tayo ng upuan at 10. Amen? Kaya kung may kakilala kayo sa mga uuwi na, ayun, paalala ko lang, magkaroon tayo ng upuan at 10. At sabihin nyo agad kung saan tayo hihiram. Okay? Kaya magpaiwan na lang yung mga gustong pag-usapan nyo sa anniversary. Okay? Sige, tayo po lahat tayo tumayo, tayo magbukas sa panalangin. Basta rin, kailan po rin mag-pray ng pangabas. Tayo po rin. Tayo po ay manalangin. Panginoon namin Diyos, salamat po sa aming napakinggan ngayong umaga.